Bakit nga ba mahalaga na meron kayo nito sa inyong mga bakuran? At ano kaya ang mga benepisyo na hatid sa inyo nito? Gusto mo bang malaman kung ano ang halaman na ito? Tapusin mo ang video na ito. May mga diabetes, napoprotektahan sila, no? Nakakatulong din sa pagpapababa sa kanilang blood sugar level. Ito ang serpentina na halaman at pinatikim ko ito sa aking kapamilya at ito ang mga sinabi nila. Mapait! Mapait. Mapait. Pero hindi masyado. Maraming nagsasabi na sobrang pait daw ng halaman na ito. Serpentina is 10 times more bitter than ampalaya. Pero sa sobrang pait ng halaman na ito ay may taglay pala na benepisyo sa ating kalusugan. Ang serpentina ay isang uri ng halaman na kabilang sa pamilyang Peperaceae. Karaniwang matatagpuan ang serpentina sa mga tropical na lugar tulad ng Pilipinas. Ito ay kilala rin na bilang Andrographis paniculata. Sa pangalan ng binhi nito ay kilalang serpentina sa kanyang mga panggagamot na katangian at ginagamit ito sa tradisyonal na gamutan. Ang serpentina o takip silim ay isang halamang gamot na paniniwalaan na may potensyal na makakatulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo. Ito ay karaniwang ginagamit bilang pangdagdag sa mga pangunahing pamamaraan ng pagkontrol ng diabetes tulad ng pag-inom ng gamot at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at pagkain ng tamang uri at dami ng pagkain. Ayon sa aking narinig, Serpentina is 10 times more bitter than ampalaya. Ang pait ng halaman na serpentina ay probably dahil sa chemical compound na inilalabas nito. Ang serpentina o Andrographis paniculata ay kilala sa kanyang mga alkaloid na androgropolide at cryophyllene. Ang mga ito ay nagbibigay ng mga iba't ibang psychological activities sa halaman tulad ng anti-inflammatory, antiviral at immune system stimulating properties. Ang pait nito ay maaaring dahil sa epekto ng mga alkaloids na ito sa mga receptor at enzymes. Kaya naman napaka-beneficial talaga ng halaman na ito. According to the study, mayaman din ang serpentina sa phytosterols, oleic acid, unsaturated alcohol, white and yellow crystalline at cancelotic. Maging ang ugat ng serpentina ay marami din ng mga benepisyo. Dahil dito, ang mga dahon ng serpentina din ay pangunahing halaman gamot na ginagamit bilang panggamot sa mga ilang may sakit. Pwede mo itong ilagay sa mainit na tubig at hindi na kailangan pakuluan, mga ka-jungle. Ilagay mo lang ang dahon sa baso na may mainit na tubig at hintayin lamang na lumamig. At pwede mo na itong gawing tsaa tuwing umaga upang malabanan ang mga iba't ibang uri ng sakit katulad ng diabetes at hika. At sa karagdagan, ito ang mga sumusunod na sakit na sinasabing maaaring makapagaling ng serpentina. Una, ang sakit sa ulo. Ito ay nagmula sa stress, migraine o iba't ibang mga kondisyon sa ulo. Pangalawa naman, ang ubong tuyo. Ito ay uri ng ubo na nangyayari kapag ang lalamunan natin ay tuyo at namamaga. Katlo naman ang sinusitis. Ito naman ay pamamaga ng mga puso sa loob ng ilong na maaaring magdulot ng sipon, sakit ng mga ulo at iba pang mga sintomas. Pangatlo naman ang sinusitis. Ito ay pamamaga ng mga puso sa loob ng ilong na maaaring magdulot ng sipon, sakit ng ulo at iba pang mga sintomas. Pang-apat naman ay bronchitis. Ito ay pamamaga ng bronchial tube na nagdudulot ng pangangati, ubo at paghirap ng paghinga. Panglima, ang diabetes. Ang serpentina kasi ay sinasabing may kakayahang magpababa ng blood sugar levels na maaaring makatulong sa mga taong may diabetes. Pang-anim, ang high blood pressure. Ang mga serpentina ay sinasabing may pag-aari para pababain ang presyon ng dugo, palit ng magandang pang-araw-araw na pamumuhay at mga pagsunod ng payo ng doktor. Ang pito naman, ang almoranas. Ito ay namamagang mga bibig ng mga bituka na maaaring magdulot ng kirot at pagduduwal ng dugo at pagkadungis ng pingi. Pangwalo naman, ang rheumatism. Ang serpentina ay sinasabing may anti-inflammatory na may katangian na maaaring makatulong sa kaluwagan mula sa sakit at pamamaga na dulot ng rheumatism. Pangsyam ay ang asthma. Ang serpentina ay sinasabing may kakayahang magpabawas ng pamamaga ng mga daanan sa hangin na maaaring gumaan mga sintomas ng hika. Ang pangsampo naman ay colon cleansing. Ang serpentina ay maaaring gamitin bilang isang natural na lunas para sa paglinis ng bituka. Sinasabi din na nakakalunas ito ng ubo at sipon. Ano nga ba ang natutunan ko sa video na ito?
Tayo ay sumusubok ng mga iba't ibang uri ng gamot, pero hindi natin alam na nasa paligid lang pala natin ito at ito ang ating mga halaman. So ayan na nga mga ka-jungle, kung may natutunan kayo in this episode, huwag kalimutan i-share ang video na ito at i-comment na yes. So dito na po magtatapos ang ating video and I will see you next episode because more plant, less stress.